So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga pare, and welcome back sa ating munting channel, no. So meron tayong gagawin ngayon, bali isang Samsung 43 inches, no. Yung model niya ito. Bali binuksan na po natin siya para makita natin yung loob at mapag-aralan natin yung kanyang problema. So ito yung kanyang model, oh. UA43 in 503ER. Ayan. So ayan, balik natin dyan. So yung problema niya, ito yung kanyang problema. Matatawa ka na lang sa problema ng unit na to kasi kung ano pa lang, first time mo itong siya ma-encounter mga ganitong problema, akalain mo talaga na mainboard yung problema or MCU yung problema, pero sa sitwasyon natin ngayon, hindi po MCU yung problema, hindi po mainboard. At yun nga, yung papakita natin mamaya yung kanyang problema, no. So ito lang, saksak natin. Yan, saksak natin siya. So tingnan natin yung kanyang indicator ito. Ayan, wala po siyang standby or red indicator, no. Ayan, wala po siya. So kahit pinang pindot mo dito, hindi po gumagana yung unit natin. So ibig sabihin yan, parang dead set o wala talagang power yung kanyang problema. So hindi pa natin na-ready yung ating yung tester natin. So magagamit tayo ng tester para may test natin or makapag-testing tayo ng voltahe kung nasa mga primary or nasa secondary ba yung problema. So ayan, so ready na po yung tester natin, no. Ayan. So ito yung kanyang 12 volts galing sa, ito yung 12 volts na so may secondary natin. Wait. Ayan. Tingnan natin kung meron ba tong 12 volts, kasi kung meron tong 12 volts, ibig sabihin yan buhay po yung ating primary. Ayan. So test natin. Ito. Nakatutok tayo. So di ba? Meron po siyang 12 volts. Ibig sabihin lang yan, nabuhay po yung primary natin, kasi kung patay yung primary natin, hindi po mapapalapas na yung 12 volts. So, meron siyang 12 volts. So, dito tayo sa mga LDO niya, check natin kung meron bang mga voltahe. So, ito yung 5 volts natin. Yan, 5 volts. So, meron siyang 5 volts, di ba? Meron siyang 5 volts. At titingnan din natin yung mga ibang supply dito kung meron ba yung kanyang 3.3. So ito yung kanyang 3.3. Ayan, 3.3. Ayan, 3.3 po yan. Kasi medyo nakakabisado na rin natin yung unit na ganito, kasi marami na tayong mga nare-repair na ganito, no. Ayan, meron din namang hindi na-repair natin. So ang 3.3 natin wala. So yung 3.3, yan po yung supply ng ating indicator. Itong sensor, may sensor at saka indicator natin. So walang 3.3, kaya wala tayong makikitang standby red dito. So tingnan pa natin yung ibang supply dito, yung iba pang LDO. So ito, check natin. Ito, may label na nakalagay dito. Ito 1.8. So check natin yung 1.8. 1.8 meron to, merong 1.8. At itong 3.3, ito yun yung magsusupply papasok dito sa may memory natin. So wala din yan, kasi walang 3.3, wala pong supply yung ating memory dito. Kahit saan paano mo itutok yung tester natin, wala po yung pasukat na 3.3. So 1.8 meron. Tingnan natin yung iba pang posibleng mga test point dito. Meron tong mga test point na nakalagay, Ayan, 5 volts. Yan yung 5 volts natin. Ito naman yung 12. Ayan, 12 yan. So na ba yan? So 12 para sa sounds. So iba pang supply natin dito. Ito dito sa may pa dito, meron pa tayong nakitang wait. Ayan. So ito yung 3.3 nya. Wait. Uy, nag brown out. So saglit lang, nag brown out, walang iya. So wait lang. So yun, balik na po yung kuryente. So continue tayo, no. So ito yung 3.3 natin, no. Ayan, 3.3. 3.3. Merong 3.3 dito banda. Pero hindi yan aabot dito sa may side na to na magsusupply sana sa ating memory. Ayan. Ito. Wait, tutok ko muna. So ito. So yun, no. Tutok tayo. So wala pong 3.3 na pumapasok dyan. So abangan natin. Unang gagawin natin, bago tayo mag-bypass, or pang gagawin nating ibang paraan, magpa-bypass tayo ng 3.3 papuntang
memory. So ito lang muna yung gagawin natin. So try natin tong hang yung yung socket na papuntang sensor at saka indicator natin. Ayan. So tingnan natin. At abangan natin kung iilaw ba yung backlight dito. So tanggalin ko lang. Ayan. So tingnan natin kung iilaw ba yung backlight. Ayun, pansin nyo. Umilaw po yung backlight. Ayan. At saka ayan, gumana na po yung unit natin. Ayan, tingnan nyo. Ayan, so ayun, gumana yung backlight. So tingnan natin kung meron na bang supply yung ating memory dito sa may side na to. Ayan, katutok tayo. Ayan. Ayun, meron na siyang 3.3, di ba? Meron na siyang 3.3. So ito natin dito sa ibang kanyang mga paa talaga. Ayan. Ayun, meron ng 3.3. So ibig sabihin yan, nandito yung problema sa may sensor natin or sa kanyang indicator, no? Ayan. So kung hindi pa ba na-experience yung ganitong problema, so ayun, yung nga yung problema kapag hindi po ba ito na-experience, akalain mo na MCU yung problema or buong board yung posibleng problema. At saka siyempre kapag ito yung suspect mo, kapag hindi mo siya na-troubleshoot, ibibili ka ng bago. Yung pagdating ng bago, kakabit mo. At saka nakasaksak din tong ganyang sensor kasi kapag may bago, siyempre saksak mo lahat yung mga connection niya. At hindi pa rin gagana. So magkakaproblema ka talaga. Akalain mo na sira yung bagong nabili mong mainboard. Pero hindi po yun sira. Hindi rin sira yung original. Yung problema is yung socket lang talaga ito. Hindi yung kanyang sensor at saka indicator. So balik natin. Ayan, babalik ko, saksak natin dito. Babalik ko, saksak dito. Tapos tingnan nyo, mawawala yung kanyang display dyan. Ayan, diba? Saksak ko. Sinaksak ko yan, nawala. So hang up ulit. Hang up ulit. Ayan, labas ulit yung kanyang Samsung na logo. Ayan, kumana ulit yung unit natin. So ito lang po yung problema, pero kapag hindi mo ito nakakabisado, magkakaproblema ka talaga. Ayun, So gagawin natin ngayon, eto, magagamit na natin yung mga ang tawag nito, nisinave natin dito na mga wait, saglit lang. So meron tayo ito yung naka-imbak or naka-save dito sa, ayun, meron tayong mga saving na indicator dyan. So baka sakaling abot yung panahon na magagamit natin. So ito nga, nagagamit na natin, ito pang 32 inches to Yan. So tingnan natin kung magkasya ba sila. Tingnan natin kung common or parang same naman sila, Ang pagkakaiba lang is maikli yung cord ay yung wire ng pang 32, tapos dito pang 43 mahaba po siya. Yan, mahaba po siya yung kanyang wire. So ito pang 32, maikli po yung kanyang wire. So gagawin natin ngayon, try natin isaksak to kung hindi ba mamamatay yung unit natin. Ayan, so wait, saksak ko lang. Ito yung backlight niya, kailan yung backlight. Saksak natin yung saksak. So bukas pa rin yung backlight niya. Ayun, so pindutin ko kung gumagana ba. Ayan. Ayun, wait, ayun siya. So gumana yung kanyang button. Ayan, gumagana siya. Ayan. So same lang pala ng yung indicator at saka sensor board ng 32 inches at saka 43 inches. So ang pinakaiba lang is yung haba ng kanyang wire. So syempre kukunin natin yung board dito, papalit natin dyan sa may mismong original na lagayan. So wait, tatanggalin ko lang siya. Tanggalin ko siya. Wait, lagay natin dito. Then nababalik natin para sigurado tayo. Balik ko to So tingnan natin kung mamatay yung backlight. Ayun, patay yung backlight. So confirm na talaga na ito yung problema. So papalitan ko lang yung board dito. At saka magpa-final testing tayo. Meron pa tayong ayun, bumalik na rin yung ilaw ng backlight natin, nung matapos nating maihang to. So meron tayong nakitang lumubong capacitor dito. So hindi naman to ganito, ito yung problema talaga. Pero papalitan na rin natin yan. Meron na tayong naka-ready na papalit natin ito.
Itong 470 over 50 volts. Bali yung original nito is ano siya? At 25. So ito bago to. So pwede lang to kasi kapag mga ganyang filtering, hindi lang siya firing. Filter lang, pang ordinary filter. Pwede yan, lakihan mo yung kanyang volts. Kaya tingnan nyo kung 25 lumubo siya. So ito, mas maganda tong malaki yung over voltage niya. Pero same pa rin yung kanyang capacitance value 470. Ayan. So wait lang, babalik tayo kapag naayos natin, mapalitan yung capacitor tapos yung kanyang sensor, no. So ayan, balik tayo mamaya. Ayan, so continue tayo, no. Ayan, nakabit na po natin yung bagong board galing sa may 32 inches. So ito po yung original niya. Ito yung sira. Ayan. So gumana na rin yung unit natin, no. Ayan. Nakabit na po yan. So ito yun, okay na po yung unit natin, no? So pilotin natin kung talagang nakokontrol ba yun, no? Ayan. So okay naman, sila pala talaga sila ng board. Yung problema na is yung pagkakaiba lang is yung haba ng wire kasi nga pang 32 at saka 43. So ito yung problema. Ayan. So tutok natin and buzzer po tayo. Ito lang yung sira, siguro tingin ko kung hindi man tong ito, yung capacitor nito, yan, naka-buzzer tayo. Ayan. Tutok natin dito. Ayun, no. Yan. Nagba-buzzer po yung tester natin. So kung wala kang pamalit, pwede mo na lang ihang yung capacitor na to. Ayan. So sa tingin ko ito lang, pero kapag hindi ito, ayan, parang dadali naman siyang i-troubleshoot kasi ayan, no, wala naman siyang ano dito, IC. Ayan. Mga ano lang, mga parts, resistor, diode. Ayan, resistor at diode lang at saka button din, tax switch, tapos ito sensor. Ayun. So ayan, so hindi natin pabain yung video natin, gumana na siya. So naging sira lang is yung sensor natin, sensor board kasama na yung indicator. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, and maraming salamat pala sa mga natsagang nanood, no. May God be with us always, and this is your service Ryan Crossetech. See you in the next video. Peace out.